konting paliwanag about ngayon sa pag-umpisa ng Jubilee year. Kung ano po bang ano nito, yung maikling paliwanag saka yung palagaan sa ating pananampalataya. Pati yung pangalawa, yung ano yung importansya ng Holy Door. Ang pagbukas ng Holy Door sa simbahan at sa mga diocese ito para sa di makapunta sa Roma, pinahintulutan ang bawat diocese na magbukas din ng banal na pintuan, Holy Door. Sancta Porta, banal na pintuan. Ito'y gagawin every celebration ng Jubilee year. Kaya kung maalala ninyo, nasa year 2000, merong the Great Jubilee year. Binuksan ang Holy Door. No? Binuksan ang Holy Door. Ngayon, may 2025, merong Jubilee natin, binuksan na naman ang Holy Door. Etong Holy Door ay nagpaalala ito na tayo'y nagpilgrim lamang sa mundong ito. At paalala din ito, ang Holy Door, na ang ating Panginoong Hesus, San Juan Gis, Kapitulo 1, siya ang pintuan at tayo'y papasok. Sa pagbukas dito, ang Holy Father at ang mga obispo ay nagbigay ng plenary indulgence. However, according to our Catechism of the Catholic Church, plenary indulgence can be obtained under the usual conditions. Ibig sabihin na para makamit natin ang plenary indulgence, clarify natin, ang plenary indulgence hindi ito pagpatawad ng kasalanan. Dahil ang magpatawad ng kasalanan ang sakramento ng kumpisal. Ngunit, sa sakramento ng kumpisal, tulad sa mabasa natin do sa Samuel, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 15, na kahit pinatawad na ang kasalanan ni David, meron pang punishment na dapat niyang pagbayaran. Yun ang temporal punishment. Ibig sabihin na may mga temporal punishment sa mga mabigat na kasalanan na pinatawad na sa Sacrament of Confession na dapat pagbayaran natin habang buhay pa tayo sa mundong ito. Pay now or pay later. At itong kasalanan, itong tinatawag na temporal punishment, pwedeng matanggal sa tinatawag na plenary indulgence. Para maunawaan sa lahat, ano itong plenary indulgence? Halimbawa, nakulong ka at may hatol ang korte na makulong ka sa buong buhay mo. Dapat pagserbisyuhan mo yung hatol ng korte. Pero sa takbo ng panahon, nakatanggap ka ng presidential pardon. Yung hatol ng korte ay maputol at makalabas ka sa kulungan. Ganon din ang plenary indulgence. Na yung temporal punishment na dapat ating pagbayaran sa buhay na ito at sa kabilang buhay ay ma-erase sa pamamagitan ng plenary indulgence. Pero may kondisyon. Una, na kondisyon, huwag niyong kalimutan. Hilingin talaga natin ito sa morning prayer. Lord, I wish to obtain plenary indulgences attached to my good works and prayers today. Pangalawa, pray the intentions of the Holy Father. Apostles' Creed, Hail Mary, I pray for the intentions of the Holy Father. Glory be to the Father, our Father. And then, magkumpisal, magsimba, at tatanggap ng Holy Communion. Iwasan mortal at kahit venial na kasalanan in order to obtain plenary indulgences. So, yun po ang kaugnay sa Holy Door. Maraming salamat po. Napakaliwanag ng explanation.